Kailangan kong uminom ng alak, Dehi. Bata, tumahimik ka nga. Kapag nadamay ako sa iyo, aalis agad ako. Ang tauhang may dilaw na buhok, nang makitang galit si Sunny, ay ngumiti para suyuin ito, at nagmamadaling sinabi, tingnan mo naman itong bibig ko, kuya. Kung ganoon, kuya. Yung paborito nating self-service na kainan sa kanto ng 15, di ba? Baka ngayon doon na lang din tayo pumunta? Mayabang na sumagot si Sunny, sinabi ko na nga, di ba? Ang anak kong lalaki ay umakyat na ng baitang. Ngayong araw, ililibre ko kayong lahat. Pumunta tayo sa bahay sa 18. Ang iba ay natakot, hindi nangahas tumutol. Itinaas ang hinlalaki para purihin, talagang ang si Kuya San ang pinakamagaling. Ang galante mo, kuya. Ha ha ha. Pagkatapos, sabay-sabay silang umalis, nagkukwentuhan sa daan. Hoy! Yun ba iyon? Ang boses ng lalaking may dilaw na buhok ay nakakuha ng atensyon ni Sunny. Tumingala siya at bahagyang tidith. Sa kabilang dako, isang lalaki ang papalabas ng gusali, may dalang bag nang makita iyon ni Sunny, isang mapanlinlang na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Agad siyang sumigaw, matandang Peng. Narinig na may tumatawag, Jithen, ang sabi niya at lumingon. Nang makita ng grupo ang matanda, kinutya nila ito. Tingnan mo, mayroon pala tayong mayamang nagtatago sa tabi natin. Ang lalaking may dilaw na buhok ay nagpakita rin ng asal kalye, tumatawa ng malakas nga. Isang taong hindi nakikita, may dala pang bag. Magkano na kaya ang laman yan? O baka pati pera sa loob, hindi rin nakikita, ha? Ha ha ha. Nakakatawa. Narinig ang mga mapanuksong salita, tinitigan sila ni matandang Peng. Ngunit pinilit pa rin niyang umiti at nagsalita, Kuya San, huwag niyo na akong pagtawanan. Pumunta lang ako rito para kumita ng kaunting pera para pambili ng pagkain ng mga bata. Napakunot noo si Sunny. Tiyo, magiging tuyot ka ng buto niyan. Napabuntong hininga si matandang Peng, bakas ang hirap sa mukha. Ang anak kong babae, magaling mag-aral nakapasa na sa high school. Ako lang, kahit maghigpit ng sinturon, walang problema. Pero hindi ko pwedeng hayaang maghirap ang mga bata. Narinig iyon, iwinasiwas ni Sunny ang kamay ng may pangmamaliit. Ang pagkakaroon ng anak na babae, walang silbi talaga. Ibigay mo na lang siya. Ano nang silbi ng maraming pag-aaral ng babae? Hindi ba't sa huli ipapakasal din naman? Kung ako yan, iuwi ko na lang sa bahay, maghihintay ng ilang taon, tapos hahanap ng mapapangasawa, tapos na. Lumapit siya, idinikit ang mukha kay matandang Peng, at walang pakundangang nagtanong, Hoy, matandang Peng. Pag-usapan natin ang paghahanap ng mapapangasawa ako, pwede ba kitang ipakilala sa isang mapagkakatiwalaang pamilya? Narinig iyon ni matandang Peng, natakot, at nautal na sumagot, ay hindi na kailangan. Bata pa ang anak ko. Walang pakialam sa sagot ng matanda, lumingon si Sunny sa likuran, tinawag ang isa sa grupo nila. Heiza! Agad na lumitaw ang lalaki, itinaas ang kamay at sumigaw ng malakas, narito, Kuya San. Halika rito! Halika rito! Ipakikilala ko sa iyo ang tamad mong asawa. Inakbayan ni Sunny ang lalaki, nagyayabang. Hoy! Ang pamilya ni Hazy ay may baboy at kalabaw. Kababayan mo pa. Ako nagmamalasakit ako sa iyo, di ba? Ang taas at laki niya, malakas pa, at marunong mag-alaga ng pamilya. Mayabang na sumagot si Hazy, nga, no. Malakas na nagsalita si Sunny nang may pangmamaliit, itong gagong to, hindi naman seryoso sa trabaho. Tinitigan lang sila ni matandang Peng. Pagkatapos, sabay-sabay silang humalakha. Kahit hindi siya seryoso para sa anak mong babae, hindi naman siguro masamang bagay yon. Tumawa siya na parang nanalo sa loto at nagpatuloy, tingnan mo, bagay ba kayo, ha, Hazy? Hindi rin nagpatalo ang lalaki, tumawa hanggang sa lumabas ang dila. Bagay. Sobrang bagay. Pumapayag ako. Nang aasar pang nagtanong, ano sa tingin mo, ha, matandang Peng? Ha ha ha. Galit na galit si matandang Peng. Namumula na ang kanyang mga mata sa galit. Bigla niyang inilabas ang isang itak at itinaas ito. Ang mukha niya ay mabangis, parang isang mamamatay tao. Walang pag-aalinlangan, direkta niyang tinaga sa liig ang lalaki, na naging sanhi ng walang tigil na pag-agos ng dugo. Nagulat ang lalaki, hindi nakakilos. Lalo pang naging baliw ang mga mata ng matanda. Muli niyang tinaga ng diretsyo sa likod si Hazy, na naging sanhi ng pangingitim ng mukha nito. Hindi pa tumigil, sumugod siya ulit at pinagtataga ang natitirang mga tao. Sa wakas,
para bang nailabas na ang galit, sumabog si matandang Peng, walang tigil sa pagsisigaw. Nanginginig siya, walang ekspresyon ang mukha. Ngunit lahat ng iyon ay imahinasyon lamang. Sa mga oras na ito, nakayuko lang siya, hinahayaang pagtawanan siya ng mga ito. Lalo pa silang sumagad. Tinanong kita, matandang Peng. Itinuturing mo bang anak si Hazy? Sa tabi, siniko siya ni Hazy. Kuya San, wag mo namang paiyakin ang biyenan ko. Nang makitang walang reaksyon ang matanda, nawalan na rin sila ng gana at umalis. Kinutya ni San ni Ithe. Hindi talaga marunong makipagbiruan. Tara na. Tara na. Uminom na tayo, sabi ng lalaking may dilaw na buhok. Wag mo nang pansinin yan. Si Hazy naman ay lumingon sa matanda na may pandidiri. Nakakainis talaga. Kahit na kinukutya at iniinsulto, tiniis lang ni matandang Peng. Sa kabilang dako, ang grupo ni Sunny ay maluwag na naglalakad sa daan, nagkukwentuhan. Ngayong araw, medyo mataba ang karne sa bahay na yon. Ang dami nating pumunta, pero wala man lang silang binigay na libre. Lintik! Hindi talaga marunong magnegosyo. Nang makitang galit siya, nagsiksikan ang mga tauhan para sumang-ayon. Okay lang yan, Kuya San. Mamayang gabi, lalagyan ko ng putik yung pinto nila. Bata ka pa, huwag mo akong bigyan ng problema. Napangiti na lang ang tauhan. Paano naman madadamay si Kuya San? Ang humadlang kay Kuya San ay humahadlang din sa ating lahat, di ba? Masaya silang nagpatuloy sa pagsitsismisan. Biglang may sumigaw ng mura, putangina. Basura nagkatawang tao. Nanlisik ang mga mata ng grupo at lumingon sa pinanggalingan ng boses. Lihim na napamura si Banghao. Lintik! Ang malas! Nakapamiwang siyang nakasandal sa pader, tinititigan ang grupo ni Sunny, at mababang boses na sinabi, ano ang tinitingin-tingin niyo dyan? Hindi niyo ba alam kung sino nang sinasabihan? Narinig iyon ng buong grupo, nainis sila, naggangalit ang mga ngipin. Ang bibig niya. Pagkatapos, sumugod ang pinuno nila, itinuro ng diretso sa mukha niya, at sumigaw ng utos, bugbugin iyan. Patayin! Ako ang bahala. Agad na sumunod ang mga tauhan. Opo. Nang makitang sumusugod ang mga tauhan niya, nasiyahan siya at ngumiti. Hindi pa nagtatagal ang pagiging kampante niya, nanigas na siya. Ang mukha niya ay unti-unting namutla at naging pangit, puno ng takot. Sa mga oras na ito, natapos na ni Banghao ang mga hamak na tauhan at nakatayo na sa harap ni Sunny. Nawala sa sarili si Sunny, natakot at nautal. Nagpapanggap lang ba kayong lumalaban? Nang makitang duwag si Sunny, natawa si Banghao at sinabi, mukhang medyo mataba nga ang karne kaninang tanghali. Sa kainan ng hiniwang karne, narito na. Naihain na ang pagkain. Sa mesa ngayon ay puro masasarap na putahe. Kuya! Kuya San ito buddy? Magalang na sumagot si Sunny sa kabilang panig, huwag mo na akong tawaging Kuya San. Sunny na lang. Mas malapit tayo, di ba? Isa pa, kasamahan ka naman ng tatay ko. Pagkatapos, masigla siyang nag-imbita, halika, tiyuban, huwag kang mahiya. Ito ba lahat ang paborito mo? Naguguluhan si matandang Ban, hindi pa naiintindihan ang nangyayari. Nanginginig lang siyang sumagot, mayroon pa akong kaunting trabaho sa construction site. Mas mabuti pang Hindi pa tapos magsalita, pinuno na ni Sunny ng beer ang baso at sinabi, ang trabaho mo, tiyo pinagawa ko na sa mga tauhan ni Hazy. Mula ngayon, sumama ka na lang sa akin sa pag-iinspeksyon sa construction site. Dodoblehin ko ang sweldo mo. Na parang may kakaiba, naguguluhang nagtanong si matandang Peng, San. Sunny, ang mukha mo hindi. Ang mukha niya ay namamaga at may pasa. Ilang ngipin ang nawawala. Nautal siyang nagsalita, isang ninuno ang nagsabing nawalan daw ako ng danga sa mga ninuno, kaya tinuruan lang ako ng leksyon. Ha! Ang galing ng pagkakapalo, ang ganda ng pagkakapalo. Pinaiyak ako ng husto. Naramdamang hindi tama, nagtanong ulit si matandang Peng, ha? Ilang taon nang patay ang lolo mo, di ba? Biglang iniba ni Sunny ang usapan. May isa pa akong bagay na sana'y tanggapin mo, tiyuban. Inabot niya ang isang bungkos ng pera, at mahinahong sinabi, ito ang sweldo na utang ko sa iyo sa loob ng ilang taon. Nagdagdag pa ako ng ilang daang libo. Kung may sobra, ituring mo na lang nabigay ko sa apo mong babae. Narinig na nabanggit ang anak niyang babae, namutla si matandang Peng, nagdududa. Ang anak kong babae hindi mo naman siguro. Nagmamadaling umiling si Sunny. Hindi.
Hindi. Hindi ako mangangahas. Dito, Tio, huwag kang mag-alala. Wala akong masamang intensyon. Itinuro niya ang sariling mukha at mayabang na idineklara, Tio, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, sino mang mangahas na magtangka si Hao Sunny, hindi ko sila palalampasin. Tahimik lang si matandang Peng, walang sinasabi. Muling nag-imbita si Sunny, Tio Ban, subukan mo ang hiniwang baboy dito. Walang taba, promise. Pagkatapos ng ilang bote ng beer, sa kalagitnaan ng pagiging lasing at gising, nagbahagi si Sunny, dati, si Hao San, bulag ako. Mula ngayon, ikaw na ang tunay kong tiyo. Si Hao San, kahit kumain ako ng karne, hindi kita hahayaang humigop lang ng sabaw. Ang araw ng kasaganaan mo, tiyo, malapit na. Ang anak mong babae, magaling mag-aral. Ang anak mong lalaki, di. Huminto siya sandali, iwinasiwas ang kamay at nagpatuloy, magaling makipag-away. Narinig iyon, nanlaki ang mga mata ni matandang Peng sa pagkamangha. Malakas niyang hinampas ang kamay sa mesa at sumigaw ng malakas, ano nang sabi mo? Ulitin mo nga ulit. Saan ka nasaktan? Sunod-sunod na tanong ni matandang Peng. Biglang napagtanto na nadulas siya, mabilis na tinakpan ni Sunny ang bibig, lihim na naisip patay. Nadulas ako. Ang pag-inom ng alak nakakasira talaga ng buhay. Nautal siyang nagdahilan, matandang Peng ay, Tio Ban, mali po ang narinig ninyo. Ang sabi ko po, para akong anak ninyo. Pagkasabi nito, sinisi niya ang sarili. Lintik! Ano ba nang pinagsasabi ko? Biglang natigilan si Sunny. Sa harap niya, galit si matandang Peng, kamukhang kamukha ni Bang Hao kanina. Natakot siyang naisip, naghahalusinate ba ako? Ito ba yung matandang Peng na kilala ko? Nagmamadaling tumakbo palabas si matandang Peng, nabangga pa ang waitress. Nag-aalalang sumigaw si Sunny sa likuran, Hoy, Tio Ban. Saan ka pupunta? Sa daan na maraming tao, tumatakbo ng mabilis si matandang Peng. Lihim niyang naisip, siguradong hindi pa siya nakakalayo. Yung hangal na yon, siguradong nandito pa sa paligid. Kahit humihingal, mabilis pa rin siyang tumakbo pasulong, gulong-gulo ang isip. Ngayong araw, kakaiba si Hao San. Naghinala na ako. Paanong may taong hindi ka mag-anak na magtatanggol sa akin? Hindi huminto ang mga hakbang niya, determinado. Siguradong siya yon. Ang anak ko. At pagkatapos, tumayo siya sa gitna ng kalye at sumigaw ng malakas, Bang Hao, anak. Lahat ng tao sa paligid ay tumingin sa kanya nang may panghuhusga. Baliw ba to? May problema ka ba, Tio? Ang weird ng taong to. Nakatungo si matandang Peng, iniisip, anak ko ba talaga yon? Sa likuran, naabutan na siya ni Sunny. Tumingala siya at sumigaw, wala pa akong sinasabi ha? Ikinagulat iyon ni matandang Peng sa harapan. Pagkatapos ay lumingon siya sa matanda, luhaan, nagmamakaawa, Tiyo huwag ka nang magtanong, please. Nakikiusap ako sa iyo. Nagulat si matandang Peng, walang masabi. Pagkatapos ay napaluha siya, umiti ng may kasiyahan at sumagot. Hindi na ako magtatanong. Sa ibang lugar, sa harap ng gate ng paaralan na hindi kalayuan, isang anino ng lalaki ang sumisilip-silip din doon. Sa gitna ng maraming taong nagdadaan, isang batang babae ang maihawak na kamay ng isang batang lalaki, masayang nagkukwentuhan. Lihim niyang tinawag, kapatid na lalaki, kapatid na babae. Namumula na ang mga mata niya, nangingilid na ang luha. Ang laki na nila. Ang kapatid niyang babae ay nakangiti ng malapad, masayang nakikipag-usap sa kapatid na lalaki. Na parang may naramdamang nakatingin sa kanya, lumingon siya, naghahanap. Tumingin siya sa direksyon ng sulok ng pader, nagbabantay, ngunit wala siyang nakita. Nag-aalalang nagtanong ang maliit na kapatid na lalaki, ate, bakit po? Pagkatapos ay masaya ulit siyang tumalon-talon, sumasagot, wala. Nagkamali lang ako ng tingin. Gusto mo ng ice cream? Masiglang sumagot ang kapatid na lalaki, opo. Opo. Unti-unting lumayo ang anino nilang dalawa, ngunit ang boses ng mga bata ay umaalingaw pa rin sa tainga. Ate, hati tayo. Mahinahong sinabi ng ate, ikaw na ang kumain. Kumain na ako sa eskwela. Si Bang Hao ngayon ay malalim na nag-iisip. Lihim niyang naaalala ang bahay niya. Ganon pa rin ba? Ha? Nang umagang iyon, sa isang marangya at malaking mansyon, isang grupo ng tao mula sa squad laing ang naglalakad sa pasilyo, puno ng determinasyon. Pagdating sa elevator, isang miyembro ng security team ang naghihintay na roon. Ang order nila sa pagkakataong ito ay isang higanting lalagyan para sa pag-aalaga ng mga halimaw,
mga taong hayop na matagal nang naitalang extinct na. Ang matandang empleyado, nang makita sila, ay maingat na nagsalita, kilala man o hindi pero espesyal na kaso ito. Nasaan ang mga dokumento? Ang pinuno ay napakunot noo, nag-iisip. Pagkatapos ay tinawag niya si Biaozi, Budi. Ang miyembro sa likuran, nang marinig ang utos, ay naintindihan agad, tumango at sumagot, opo. Lumapit ang lalaki at kumatok sa lalagyan na ikinataka ng empleyado. Isang nakakatakot na ungol ng misteryosong halimaw ang umalinggaw na ikinagulat at ikinatakot ng matanda. Nahulog ang mga dokumento sa eroplano. O baka gusto mong buksan ko para makita mo. Pero mamaya kapag hinuli ulit natin, kailangan ding tumulong ng security team ninyo, ha? Agad na namutla ang mukha ng kaharap. Ang mga delivery man ng squad lying ay mabilis na itinulak ang lalagyan papasok sa elevator. Salamat, bata. Yumuko na lang ang matandang empleyado, bumubulong, wawalang anuman. Nang gumalaw na ang elevator, doon lang nagpakita ng pagkainis ang matanda. Itong mga taong to, sa tuwing dumarating, ang yayabang. Nakakainis talaga. Ang receptionist na nakaupo sa tabi, nang makita siyang ganoon, ay nagsalita, ano nang ikinainis mo dyan? Nagtatrabaho lang naman sila. Kung naiinis ka, sumali ka na lang din sa lying. Tinamaan sa puso, natahimik siya sandali, pagkatapos ay sumagot, paano mo nalaman na hindi pa ako sumubok sumali? Sa mga oras na ito, sa laboratorio, si Li Changbo ay nakatali ng kadena sa loob ng isang saradong kulungan, pilit na kumakawala. Si Yu Sheng Zhaorui sa labas ay nagmamasid. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nakikita, na mangha. Ang galing! Halimaw sa alamat akalain mo, totoong lumitaw sa totoong buhay. At buhay pa. Lumingon siya, nagdududa, nagtatanong, na naginip ba ako? Isang pamilyar na binata ang lumapit, tumatawa ng nang-aasar. Haha! Mukhang itong isang to, pareho kayo ng tanong, ano? Ipinagdiinan niya, ngayon dito walang alipin at amo. Mga mas mataas na antas lang ang meron. Mga sakripisyo lang. Hinawakan niya ang salamin ng kulungang kinalalagyan at nagpatuloy. Maingat na nag-analisa si Sheng Zhaorui. Tingnan mo ang tela sa katawan niya, mukhang ang antas ng sibilisasyon ay lampas na sa prehistoric stage. Isa pa, ang ugali niya di. Hindi pa tapos magsalita, mabilis nang sumagot si Liu Li, sila ang mga amo nagmamay-ari ng hindi mabilang na alipin at ari-arian sa ilalim ng lupa. Habang nagsasalita, inoobserbahan niya ang takot na anyo ni Li Changbo. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Siguro hindi rin niya inaasahan na isang araw, magiging isda siyang nasa chopping board. Narinig iyon ni Sheng Zhaorui, natigilan siya, hindi makakilos. Nang makita ang kakaibang ekspresyon nito, nag-aalalang nagtanong si Liu Li, matandang Sheng, hindi ka naman siguro natakot sa mga pangil niya, no? Narinig ang tanong niya, bahagyang nagulat si Sheng Zhaorui, ngunit pagkatapos ay ngumiti at huminga ng maluwag. Kitang-kita ang kasabikan sa mukha niya. Medyo hindi lang ako makapaghintay na patunayan ang mga nauna kong hula. Nagulat si Liu Li sa sagot nito, ang nasabi niya. Agad na sinuri ni Sheng Zhaorui si Li Changbo sa likod ng makapal na salamin. Ang taong ito ay nasa katanghaliang gulang, mga 55 taong gulang. Maunlad ang mga kalamnan. Lumitaw ang modelo ng istruktura ng katawan ng taong niebe. Nag-analisa pa siya, siguro 10 beses na mas malakas kaysa sa tao. Sa tingin pa lang, mas malakas pa sa leon. Naging seryoso ang tingin niya. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa dugo at cell cycle kanina hula ko, ang haba ng buhay niya ay maaaring mataas. Mga komplikadong istruktura ng EHF ang lumitaw sa isip niya. Kung gagamitin natin sa kanya ang isang uri ng virus na nagdudulot ng malubhang side effects sa tao, posible kayang mailumitaw ng mga kamanghamanghang bagay na hindi natin inaasahan. Hindi na nagpatuloy, nang hihinayang siyang nagpaliwanag, pero lahat ng iyon ay hula pa lang. Gusto ko pa ng mas maraming spesimen, mga buhay na spesimen. Narinig iyon ni Liu Li, isang mayabang na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Huwag kang mag-alala. Kung gaano karami ang gusto mo, makukuha mo. Hawak niya ang kanyang kilalang relo ng oras, at mayabang na sinabi, ang utos para sa paglaban sa mundo sa ilalim ng lupa siguro na ilunsad na. Sa apartment ni Liu Li, ang tunog ng doorbell ay humalo sa ingay. Reng reng reng. Bang bang bang. Dam! Umalinggaw sa buong lugar. Siya at si Shen Yuchu ay nakikipag-ugnayan sa mga pangkat. Mukhang hindi stable ang koneksyon. Putol-putol ang tunog.
Unang batch, hindi maganda ang signal. Hayaan mong ayusin ko ang frequency. Maingay ang screen, walang makita. Tanging maririnig lang ang utos na magkarga ng bala. Ingat sa kaliwang bahagi. Putok. Putok. Huwag hayaang makatakas ang kahit sino. Mas maayos na ba ngayon, Ginoo? Tanong sa kabilang linya. Ginoong Tesla, malinaw na naririnig pero walang imahe. Narinig iyon ni Liuli at Tesla. Nagpaliwanag si Tesla, siguro dahil maraming fluorescent or dito sa paligid kaya naapektuhan ang koneksyon. Mabuti na rin niyang naririnig ang tunog. Hindi na pinansin ni Liuli ang signal at dumiretso na sa pangunahing usapan. Akala ko ba ang balat nila ay bulletproof? Sa ulat ng pangkat ni Bang Hao dapat detalyado ang nakasulat doon, di ba? Mukhang nakalkula na ni Tesla. Umiti siya ng mayabang, nag-uulat, haha. Tama, bulletproof nga. Pero naglaan ako ng oras para ayusin ang mga dart na pampatulog. Basta huminga sila, hindi sila makakatakas. Nagulat sina Liuli at Shen Yuchu. Nakapamewang si Liuli, umiti ng may kasiyahan. Mukhang sa ilalim ng lupa, maayos ang takbo mo, ano, Ginoong Tesla? Tumango-tango siya bilang tugon. Ang mga taong asul-luntian na iyon nang maintindihan nilang gusto nating magdala ng bagong buhay, para sa kanila agad silang nag-alsa mula sa loob palabas. Kahit na parang kontrabida ang pakiramdam. Pinuri ni Liuli, magaling. Siguro wala pang kalahating taon, makokontrol na ang buong mundo sa ilalim ng lupa at mahuhuli lahat ng taong niebe. Kapag kinakailangan, pupunta ako. May kumpiyansang iginiit ni Tesla, huwag kang mag-alala, Ginoo. Nangangahas akong sabihin kahit wala ka rito, kaya kong sakupin ang buong mundo sa ilalim ng lupa para sa iyo. Sa kalagitnaan, lumingon siya para mag-anunsyo sa mga kasama, papunta na ang mga pambato. Pagkatapos ay lumingon kay Liuli, patayin ko muna, ha? Ginoo, pakisabi sa grupo ni Matandang Sheng huwag silang makaabala, ha? Nang makitang maayos na ang sitwasyon, payapa niyang isinara ang linya. Sumandal sa upuan, mayabang na nag-isip, mukhang ang pamamahala sa mundo sa ilalim ng lupa pagkatapos nito kailangan na ring planuhin. Ang isip niya ay nag-imagine ng malawak na mundo, nag-iisip ng maaga. Sa ngayon, napatunayan na ang mundo sa ilalim ng lupa ay mailawak na 40 milyong kilometro kwadrado. Ito ang pinakamalaking yaman ng mundo. Sa kamay ni Liuli ngayon ay parang hawak niya ang isang gintong globo. Natuwa siya. Imposibleng magkaroon ng pangalawang lugar na ganito. Kahit na may garantiya na bibigyan ang mga katutubo ng pantay na pamumuhay at katarungan, pero kung walang pamumuno ng tao, paano naman mangyayari yon? Pagkasabi nito, umisi siya. Malakas na nagtanong si Liuli. Nagulat si Shen Yuchu, agad sumagot, uopo-opo. Tiningnan niya ang babae. Saan makakahanap ng mga talentadong tao na magagamit? Inilagay ng babaeng apelidong Shen ang kamay sa baba, nag-iisip. Ti. Pagkatapos, para bang may napagtanto, nanlaki ang mga mata ni Shen Yuchu. Tuwang-tuwa siyang hindi mapigilang sumigaw ng malakas, Ginoo. Maglalakbay na naman tayo sa oras. Itinulak ni Liuli ang salamin, umiti at sumagot. Ngunit bigla siyang nagsalita, pero sa pagkakataong ito, hindi kita isasama. Narinig iyon ng sekretarya, natigilan, at naguguluhang nagtanong, bakit po? Inabutan siya ni Liuli ng isang bungkos ng papel, at sinabing, tingnan mo muna itong listahan. Bahagyang nagulat si Shen Yuchu, lihim na naisip, Matagal ng handa? Mumuso siya, sumulyap sa kanya ng may panghihinayang, at sinabi, sa totoo lang, marunong din naman ako ng ibang wika, Malamig lang na sumagot si Liuli, Ngunit nang makita niya ang mga pangalang nakalista, natigilan si Shen Yuchu. Zhang Zhuzheng, Wang Anshi, Zhao Pu, at Sakadhi. Ang anino ng lalaking may hawak na pamaypay na balahibo, may suot na mataas na sombrero, at nakalugay ang buhok ay lumitaw sa isip niya. Siya si Wolong, Zhuge Kongming. Nakadekwatro si Liuli sa mesa, komportableng sumandal sa upuan, nagpapaliwanag, siguro alam mo rin ang kapalaran ng mga taong ito. Ang background ng bawat isa ay tungkol sa pagbabago ng kapangyarihan at lihim na lakas. Mahinahon siyang nagpatuloy, sa sitwasyon na isang maling salita lang, buhay mo na ang kapalit baka hindi rin kita kayang protektahan ng ligtas. Narinig iyon ni Shen Yuchu, naintindihan agad, at sumagot, alam ko na po. Kung ganoon po, hindi na ako sasama. Nagtaka ulit siya, kung ganoon, sino po ang gusto ninyong targetin? Narinig iyon ni Liuli, nag-isip.
Pagkatapos, umiti siya ng may malaking ambisyon at sinabi, gusto ko silang lahat. Narinig iyon, agad na sumunod si Shen Yuchu. Opo. Aasikasuhin ko na po agad. Mabilis siyang umalis para magtrabaho. Hindi pa man nakakalabas ng pinto, nabangga niya ang balikat ng isang tao. Si Bang Hao pala iyon, kararating lang. Nang makita niya ito, mabilis siyang bumati, Kap. Kapitan Bang. Nang makita siya ni Liu Li, tumayo ito at nagtanong, mas maaga kang bumalik kaysa sa inaasahan ko. Pero tamang-tama ang dating mo. Sumama ka sa akin sa ilalim ng lupa. Narinig iyon ni Bang Hao, natulala. Nag-aalala siyang nagtanong ulit, baba? Hindi ba naging maayos ang kilos ni Tesla? Natigilan si Liu Li pagkatapos ay ngumiti ng may kasabikan. Ano nang iniisip mo? Bilisan mo, aanihin na natin ang bunga, kapatid. Ayon sa daloy ng kwento, sa loob lang ng isang maikling buwan, ang lupaing dating pinamumunuan ng mga taong Niebe ay nagkaroon ng isang bagyo. Ang bagyong ito ay dulot ng pagnanais ng mga taong asul-luntian, kasama ang mga mandirigma ng mga Diyos na tinaguri ang gintong agila. Ito ay isang malaking pagbabago sa mundo sa ilalim ng lupa. Ang matitibay na gusali ng mga taong Niebe ay dumaranas ng matinding pag-atake mula sa mga taong asul-luntian at mga mandirigma. Ang mga taong asul-luntian ay sinusuportahan ng mga modernong sandata, kasama ang kanilang likas na katalinuhan. May ilan na nagpabilis ng kanilang ebolusyon habang nakikipaglaban. At ang iba naman ang mga taong Niebe mismo ay naging mga bilanggo. Sa pakikipagtulungan ng mga tao sa pakikipaglaban malapit na ang kaharian. Isang sundalo ang kumikilos. Nakaupo siya sa ibabaw ng tangke. Pagdating sa lugar, agad siyang nag-anunsyo, kapatid, ibaba mo na ako rito. Sumagot ang nasa loob ng sasakyan, sige. Pagbaba sa frontline command post ng alyansa, pumasok siya. Si Zhang Xiao pala iyon. Mukhang may hinahanap siya. Pagdating sa isang tolda, galit siyang sumigaw, Shurang. Nasaan ka? Ano ng problema mo, ha? Responsable sa ikalimang pangkat, pinatay ang ating panig. Bakit hindi ka sumasagot? Nang makita ni Shurang na nanggigigil siya sa galit, natakot siyang nagpaliwanag, sumigaw na ako ng todo. Mali lang talaga ang bigkas ko. Ang sabi ko, habulin. Pinakalma niya si Zhang Xiao, nanginginig ang boses na sinabi, kakalma ka lang, Zhang Xiao. Naalala ni General Shurang ang isang mahalagang bagay. Hindi siya nangahas tumingin ang diretsyo sa mukha ni Zhang Xiao, habang nag-uulat, inatake po tayo ng kalaban. Nasira ang radyo. Mabuti na lang at may mga sandata mula kay anim na Diyos, Liu Li, kundi buong pangkat sanad. Nang marinig ito, lalo pang nainis si Zhang Xiao, nanlisik ang mga mata, at nagtanong ulit, ang ibig mong sabihin may traidor sa linya ko. Ha? Hindi siya makapaniwala, idiniin, ang mga taong Niebe, ang lalaki nilang iyan imposible namang hindi natin makita, di ba? Sa mga oras na ito, nakita ni Baima na nahihirapan ang asawa niya, lumabas siya para sumaklolo, hindi po taong Niebe kundi taong asul-luntian. Mga kababayan po natin. Hindi makapagsalita si Zhang Xiao sa gulat. Napabuntong hininga na lang si Shurang nang walang magawa. Nahihiya siyang nagsalita, nakakahiya mang sabihin pero sa huli, mga kalahi pa rin namin sila. Karamihan sa mga tao ay masaya dahil sa mga kagamitang bigay ng Diyos ng liwanag. Nanghihinayang na sinabi ni Shurang, dahil noong mga oras na iyon, kaharap nila ang dating armadong puwersa, kaya inakala nilang kakampi. Kaya hindi sila nakahanda. Inalo siya ni Baima sa tabi. Okay lang yan, mahal. Ginawa mo naman ang lahat. Napabuntong hininga si Zhang Xiao sa pagkabigo. Hay dito pala tayo nahuli. May utak din pala ang mga taong Niebe, ano? Natigilan sina Baima at Shurang. Itinaas niya ang isang kamay at sinabi, mga asasin. Ilagay natin ang mga asasin ng direkta bilang pinuno nila. May sumagot mula sa likuran, ang paggawa niyan ay hindi lubusang malulutas ang problema. Nagulat silang tatlo. Reflex na lumingon sa pinanggalingan ng boses. Nagulat si Zhang Xiao, sumigaw siya, Ginoo. Si Liu Li pala iyon at si Bang Hao, nakarating na sa mundo sa ilalim ng lupa. Habang papalapit si Liu Li, nag-analisa siya, ang mga tauhan niya kasama ang karamihan sa mga taong asul-luntian at ang hukbo. Ayon sa aking pagkakaalam dito, ang mga elemento ng kilusang karapatang pantao ay laganap sa lahat ng dako. Nag-isip si Liu Li, kung masyado natin silang pipilitin at hindi mag-iingat ang unang reaksyon nila ay hindi pagsunod. Mukhang naintindihan ni Baima ang ibig niyang sabihin. Ubusin sila.
Nagtataka pa rin si Shurang, nagtatanong ulit ha? Ano iyon? Agad na ipinaliwanag sa kanya ni Zhang Xiao, kailangan nating patayin yung mga humahanga sa kapangyarihan ng mga taong niebe. Pero hindi dapat ubusin. Kung hindi, yung mga natitirang taong asul luntian na walang matatakbuhan ay lalo pang lalaban ng matindi. Sa mga oras na yon, talagang kailangan na silang ubusin. Narinig ang paliwanag na iyon, nanlaki ang mga mata ni na Shurang at Baima dahil sa kalupitan nito. Nagsimula nang magplano si Liu Li.